makakapayag na mag-asawa ka na, Emily? Sinong may iwan dito sa bahay para mag-alaga sa tumatanda na nating mga magulang? Ikaw ang bunso at tradisyon ng ating mga ninuno na kung sinong bunsong babae ay siyang may responsibilidad na mangangalaga ng mga tumatandang mga magulang. Kalokohan! Isang malaking kalokohan ang tradisyon na yan na ipinamulat sa atin ng ating mga ninuno. Hindi pwede yan. Kayo ang matatanda sa akin at may magagandang trabaho. Bakit nyo ipinapapasan sa balikat ko ang pag-aaruga sa mga magulang natin? Di ba magulang nyo rin sila? Emily, ikaw na muna ang bala dito sa bahay, ha? Hinainay at titay, huwag mong pababayaan. Opo, kuya. At kapag may kailangan kayo, tumawag na lang kayo sa aking opisina. Kuya, kailan ba ako pwedeng pumunta ng Manila? Matagal ko na sanang makapunta doon para makapagpasyal man lang. Naku, Emily, huwag na muna ngayon. Kailangan ka dito sa bahay natin. Mas kailangan kanina itay at inay. Alam mo naman, tumatanda na sila. Opo, kuya. Kuya, ready ka na ba? Oo, kanina pa nga kita hinintay eh. Ang tagal mo namang magbihis. Inubos mo na yata ang salamin. Sus naman, kuya, parang bago ka pa rin ng bago sa akin eh. Oh, sige. Oh, iwanan mo na ng pera si Emily para sa pangangailangan naman nila dito sa bahay. Bakit? Hindi mo pa ba binigyan? Nagbigay lang ako ng 1 linggo ah. Ikaw naman, kuya. Diyos ko naman, Marla. Naubos na nga ang sweldo ko para sa mga gamit na binibili ko para sa inay at ita. O siya, sige. O heto, Emily, 3,000 yan. Para yan sa 2 linggo. Opo, ate. Kamusta ka na? Bakit ganyan na naman ang drawing ng mukha mo? May problema ka ba? Wala naman, kaya lang, Kaya lang ano? ako na naman ang naiwan dito sa bahay. Ikaw naman, hayaan mo na ang mga kapatid mo. Total, hindi naman sila nagkukulang sa kapibigay sa inyo ng pera para sa pangangailangan nyo, di ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh, ano? Hanggang kailan ako dito sa amin, gusto ko na rin umalis para humanap ng trabaho. Ayokong umaasa na lang palagi sa kanila. Emily, maswerte ka nga. At may kuya at ate ka pang nagbibigay sa inyo. Tingnan mo ang iba dyan. Wala. Halos magmamalimos na nga ang mga magulang para lang may makain. Oo, alam ko, pero hindi naman siguro habang buhay na ganito lang ako. Mas sarili na akong pangarap at pangangailangan. Bakit? Sila lang ba ang may karapatan para sa kanilang buhay? Ewan ko nga sa inyo. Bakit hindi mo na yan sabihin sa mga ate at kuya mo? Wala pa akong lakas ng loob na sabihin ito sa kanila. Eh, ikaw rin naman pala ang may kasalanan eh. Bakit hindi mo kasi sabihin sa kanila ang nasa loob mo? Huwag mong itago. Naku, kapag sumabog yan, matindi. Ewan ko ba? Ay, naku. Emily, kung panay lang ng buntong hininga mo dyan, walang mangyayari. Ano kaya kung minsan, kausapin mo ang pamilya mo para naman malaman nila ang mga nasa loob mo. Hindi yung tinatago mo lang sa sarili mo. Hindi sila ang naghihirap, kundi damdamin mo lang. Oh, kamusta na ang kaibigan ko? Sino? Si Emily? Nako, hindi pa nga nakapagsimulang manligaw eh. Tulungan mo naman ako sa kanya. Kuya, hindi pwede. Kaibigan ko yun eh. Alam ko namang playboy ka eh. Baka may sama mo pa sa bilang ng mga chicks mo si Emily. Naku, kuya, ako ang makakalaban mo kapag ginawa mo yan. Mabait na kaibigan ko si Emily. Naman, mabait naman ako eh. Hindi ko lolokohin ang kaibigan mo. Well, sorry ka na lang. Hindi ko pwedeng ipahamak ang kaibigan ko. Kahit may libreng sine at merienda. Ha? Naku, dyan tayo pwedeng magkasundo. Oh, kailan mo ako papanoorin ng sine? Sa iyo. Kung noon pang unang kong hirit sa iyo eh, naayos mo na kaagad. Eh di, nakarami ka na sana sa akin. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya na may crush ka. Oh, wag na. Basta ipakilala mo lang ako sa kanya. Tapos ako na ang bahala sa kasunod. Oh, ano?
O sige. Pero... Alam ko na yan. Oh, ito. 100 yan. Imbitahan mo siyang magmerienda. Sige. Sandali lamang naman tayo. Emily, may pera ako. Hindi ikaw ang magbabayad. Sige na. Eh baka bigla na lang akong hanapin ni na Itay at Tinay. Baka isusumbong na naman nila ako kina kuya at ate. Ako na ang magpaalam sa kanila para sa iyo. Oh, ano? Sige, basta ikaw nang magpaalam. Okay ako dyan. Ayos. Oh, sige. Bihis ka na. Ano? Ngayon na? Oo. Bakit? Kailan pa ba? O sige, ipaalam mo na muna ako. Oo, sige na. Ako na ang bahala. Eh, di pinayagan ka rin ng Itay at Tinay mo. Mapapait naman pala sila eh. Alam mo, medyo mahihirapan sila akong magpaalam kung wala ka. Masyadong istrikto si Itay at Tinay. Sus, natural lang yun sa mga magulang. Siyempre, ang iniisip nila ay ang kalagayan mo rin. Gusto rin naman nilang nabigaya ka kahit papano. Nagpapasalamat nga ako sa iyo eh. Dahil kundi sa iyo, wala sana akong dahilan para lumabas. Oh, ayan na pala ang kuya ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, siya talaga ang may pakanito eh. Gusto ka raw niyang makilala. Magandang umaga, Emily. Sheila. Kuya naman, tanghali na. 10 o'clock na ng umaga eh. Di, umaga pa yan. Di ba, Emily? Aha? Oo nga naman. Ang gwapo pala ng kapatid ni Sheila. At ang ganda ng kanyang pilik mata. Parang sa babae. Oh, anong order nyo? Akong taya. Sige na, umorder na kayo. Oh, Emily, anong tinitingnan mo? Order na daw. Ha? Oo, sige. Umorder ka na lang, Sheila. Kahit na nasa akin eh. Nako, walang pagkain na ang tawag ay kahit ano dito. Hindi, ang ibig mong sabihin, kahit anong orderin ni Sheila para sa akin. Ah, ganun ba? Oh, sige. Kuya, ikaw ang mag-order dahil ikaw naman ang magbabayad sa kakainin natin. Diba? Waiter! Ano itong nababalitaan kung nakikipag-boyfriend ka na raw, Emily? Oh, ano naman ang problema doon, ate? Wala, di ba? Napabayaan mo ang pag-aasikaso mo kina inay at titay. Kuya, si Itay at Tinay naman ang nagbibigay sa akin ng permiso eh. Kung nagsasabi silang hindi naman sana ako lumalabas na kasama ang nanliligaw sa akin eh. Alangan naman. Ah, basta, mula ngayon, tigilan mo ng pakikipagkita mo sa boyfriend mong iyon. Ate, hindi ko pa po boyfriend yon. Nanliligaw pa lang. Na, doon din ang tungon yan. Teka nga, bakit ba ako na lang palagi ninyong nakikita? Bakit? Ako lang ba ang may responsibilidad sa mga magulang natin upang mag-aruga at magbantay sa kanila? Di ba mga anak din kayo? Tumigil ka, Emily. Kapag hindi ka sumunod sa amin ni Kuya, babawasan namin ng allowance ninyo dito. Tandaan mo yan. Ate? Bakit iyak ka naman ng iyak dyan? Anong nangyari? Ayaw ni na kuya at ate na makipagligawan ako. Ayaw nilang may boyfriend daw ako. Ano? Naluloko na ba sila? Eh, karapatan mo ring bigaya, no? Yun nga eh, pero talagang ayaw nila. Ay, nako. Emily, ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganyan na lamang ang nararamdaman mo laban sa mga nakakatandang mong kapatid. Ano naman ang magagawa ko? Sila itong bumubuhay sa amin na Tinay. Oo nga naman. Teka, sandali. Paano kaya kung kumuha na lang kayo ng katulong para mas okay? Diba? Ha? Oo nga no. Bakit hindi ko nga pala naisip na i-suggest yan? Oo, tama. Sasabihin ko sa kanila. Oh, katulong? Naku, dagdag konsumo lang yan. Imbis na ipambayad natin sa katulong, di ibili nang natin ng pagkain. O, di ba mas ayos yun? Kisa ba naman sa kumuha pa tayo ng katulong? At saka, narito ka naman, Kuya, hindi habang panahon naririto ako. May sarili rin akong pangarap na para rin sa akin. Asawa ka na? Nako, yan ang hindi namin pwedeng payagan na mangyayari. Ikaw ang bunsong anak na babae. Ikaw ang mangangalaga sa mga magulang natin. Tumatanda na. Dahil yun ang tradisyon ng ating angkan. Kalokohan! Isang malaking kalokohan yan, ate. Bakit? Wala ba akong karapatang umibig at magkaroon ng aking sariling pamilya? sa ngayon, Emily, kailangan ka pa ni na inay at itay. Ano ka ba? Hindi mo kami naintindihan? Hanggang kailan, kuya?
Ate, Habang buhay pa sina Inay at Titay. ano? Diyos ko naman, Emily. Bakit bigla na itong sinabi mo sa akin? Hindi pa ako masyadong handa sa ngayon eh. Eh di ayaw mo sa akin? Hindi naman sa ganun eh. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Pero ang magtanan, Diyos ko, hindi ko pa kaya yun. Kung gayon, hindi pala kita maasahan sa ganitong pagkakataon. Emily, makinig ka sa akin. Okay? Ganito. Kung ayaw mo, eh di ayaw. Diyan ka nga. Emily! Emily! Please, makinig ka muna sa akin. Emily! Hindi ko pala maasahan ng kuya mo, Sheila. Isa siyang duwag na lalaki. Hindi ko siya pwedeng asahan. Eh sino ba naman ang hindi mabibigla sa sinabi mo sa kanya? Eh nanliligaw pa lang sa iyo. Hindi ko na talaga kaya pang manirahan sa loob ng aming bahay, Sheila. Gusto ko nang kumalas. Gusto ko nang makahulagpos sa isang tanikalang responsibilidad na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Emily, tandaan mo, hindi yan ibinigay sa iyo ng Diyos kung hindi mo kaya. Hindi ito ang ibinigay ng Diyos, Sheila. Ang mga ninuno at mga magulang ko, ang ate at kuya ko, sila ang nagbibigay nito sa akin na laban sa aking kagustuhan. Kakausapin ko ang kuya ko. Ano? Hindi pa nga niya ako sinagot eh. Alam mo Sheila, ayaw kong magkaroon ng isang kaugnayan sa isang babae. For convenience. No, ayaw ko ng ganyan. Kung talagang mahal niya ako, di sinabi niya sana sa akin. Yun na nga. Kuya, mahal na mahal ka ni Emily. Kaya nga ikaw ang kanyang pinagkatiwalaan eh. Bakit? Kung hindi ka niya mahal, maglalakas ba ang loob nun na sabihin sa iyo ang mga bagay na iyon? Ha, ewan ko ba? Kuya, hindi sa nanghihimasok ako sa damdamin mo. Pero alam kong mahal na mahal ka niya. At ikaw na lang ang tanging pag-asa niya para makahulagpos sa kasalukuyan niyang kalagayan. Pag-iisipan ko pa Sheila. Pag-iisipan ko pa. Oh, Calvin, pinaligaya mo ako. Mahal na mahal kita at hindi ko ito makakalimutan. Emily, mahal din kita eh. Kaya kahit na medyo mahirapan ako, sinigigi ko na itong plano mo. Pero, hindi kaya magagalit ang mga kuya at ate mo. Wala na akong pakialam sa iisipin nila. Basta ako, narito sa tabi mo at nagmamahal ng lubos. Ay, ang hirap nitong kalagayan natin. Medyo maliit pa ang kinikita ko sa pagmamaneho. Baka hindi kayang ibigay ang luho na ibinibigay sa iyo ng pamilya mo. Nako, huwag mong isipin yan. Kahit na ano, kakayanin ko para sa iyo. Salamat naman kung ganon. Hayaan mo. Sisikapin ko magampanan ang lahat ng tungkulin ko bilang padre de pamilya. Bakit kayo naririto, kuya, ate? Emily, pasensya ka talaga. Naririto kami dahil sa usap ni na Itay at Inay eh. Matagal ko na rin hindi umuwi sa atin. Maligaya ako rito, kuya. Alam na namin yun, Emily. Kaya nga narito kami para kausapin ka namin. Kung kakausapin niyo ako para bumalik sa puder ninyo, no, hindi na. Buntis na ako, so wala nang iwanan ito. At mahal ko si Calvin, mabait ang asawa ko, masipag at maalalahanin. Mabait ang asawa ko, masipag at maaalahanin. Emily, mahal ka rin namin. Ang lahat ay ginagawa namin para sa iyo at sa ating mga magulang. Kaya lang, nagkamali kami. Hindi pala sa material na bagay pwedeng lumigaya ang isang tao. Siya nga, Emily. At ikaw ang nagmulat sa amin para mapag-isipan ang lahat. So, anong gusto niyo ngayong mangyari? Emily, magpakasal kayo ni Calvin. Kaming sagot. Ayaw naming maging illegitimate child ang pamangkin namin. Tulad natin. Kuya, totoo ba itong naririnig ko? Ha? Oo, Emily. Totoo. Gusto na rin namin kayong maikasal ni Calvin para sa ikatatahimik ng lahat. Kuya, ate, ang akala ko hindi niyo ako mahal eh. Ako ang nagsabi sa kanila tungkol sa mga bagay na ito, Emily. Hindi ko sukat akalain na. Shh! Tahan na. Mahal naman talaga kita eh. Pero sa tingin ko, masigit ang pagmamahal kapag may basbas na galing sa Diyos. Napakabait mo. Ano pa hinihintay natin? Tayo na at hinihintay na tayo sa simbahan. What? Ngayon na?